Ang 51st Metro Manila Film Festival formal na pong sinimulan. Unang batch naman ng mga official entries ngayong taon, inanunsyo na. Alamin po natin yan sa pag-uulat mula kay Bombo Isa Cotoner. Formal nang sinimula ng ika-51 na Metro Manila Film Festival at kasabay nito ang pagpapakilala sa unang apat na mga movie entries ngayong taon. Inaasahan na 8 iba't ibang pelikula ang lalahok para sa edisyon ngayon ng Film Festival. Ang unang batch ng mga pelikulang napili ay base sa mga nagsumite ng script at nakitaan ng pagiging malikhain at kakayahan ng mga Pilipinong filmmaker. Sa mga lalahok sa 2025 MMFF ay ang pelikulang Call Me Mother starring Vice Ganda at Nadine Lustre at ito ay sa ilalim ng direksyon ni June Robles Lana. Kasama rin sa listahan ang Reconnect sa direksyon naman ni Jade Castro, sina Gerald Anderson, Zoren Legaspi, Carmina Villaruel at kasama rin nila ang batikang aktres na si Gloria Diaz na lalahok sa naturang pelikula. Si Piolo Pascual naman ang maunguna sa pelikulang Manila's Finest sa direksyon ni Ray Red. At ngayong taon, magbabalik na ang Shake, Rattle and Roll series na Evil Origins. Ito ay sa direksyon ni Shugo Praico, Joey De Guzman at Ian Loreños. Kasama sa mga gaganap ang mga sikat na personalidad katulad ni Ivana Alawi, Fiang Smith, Carla Abellana, Marilyn Reynes, Janice De Belen, Francine Diaz, Richard Gutierrez, Ryan Bang, Seth Fedelin, Dustin Yu at marami pang iba. Well, nakita nyo naman siguro yung first 4 entries natin based on script. Very promising, magaganda, malalaki yung artista, at magagaling yung mga director. Hopefully, yung pong next 4 natin based on the finished film ay magaganda rin at excited din tayo. And hopefully, ito pong 51st edition ng MMFF ay mag-a-usher sa new era of Philippine cinema. So, abangan po natin lahat at sana po suportahan natin. Sa 23 na nagpasa ng pelikula sa Film Festival, 8 lamang ang kukunin upang maging official entries. Ayon kay Chairman Roman Duartes, hakbang ito ng ahensya upang mas maayos na makater ang mga pelikula sa mga sinihan at makapanood ang lahat ng Pilipino. Kaya naman, hinikayat din ni Artes na patuloy na suportahan ang 8 pelikulang Pilipino na ipapalabas ngayong taon. Yun nga po yung isa sa mga adjustment na ginawa natin. Instead na 10 na mas kakaunti ang nakukuhang sinihan ng iba, ay nilimit na lang natin sa 8 na dati naman natin nakasanayan para mas maraming sinihan sa bawat pelikula. So, yan yung isa sa mga lessons na natutunan natin for the past 2 years na 10 yung entry. So ngayon, ginawa lang natin siyang 8. Samantala, para sa ngayong edisyon ng MMFF, ang lungsod ng Makati ang mag-host ng naturang film festival. Tiniyak ni Makati City Mayor Nancy Binay na buong suporta silang makikiisa para rito. Dagdag pa niya na patuloy pa rin ang kanilang koordinasyon pagdating sa mga discounts na maaaring makuha ng mga senior citizens at mga students sa panonood ng mga entries ng 51st Metro Manila Film Festival. Oo. In fact, napag-uusapan na rin namin ng aking mga department heads yung mga gagawin naming support para dito sa MMF. Sabi ko nga, basta si chairman na mag-request ng permit, bigay ka agad. So, sisiguraduhin natin na yung mga cinemas natin ay ready na for the MMFF. Ang unang batch ng pelikula ay bahagi ng 8 opisyal na entry sa MMFF 2025 na ipapalabas sa mga sinihan sa buong bansa simula Disyembre 25 o araw ng Pasko. Ang natitirang 4 na pelikula ay pipiliin mula sa mga ganap ng natapos na pelikula na kailangan may sumite bago o sa Setyembre 15. Yan muna ang latest updates mula dito sa lungsod ng Makati para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!